Kung tutusin po sana, no, base po kasi doon sa jurisdiction ng bawat ahensya ng gobyerno at saka ng local government unit. Pag ang pinag-uusapan po natin ay within municipal waters, ito po yung jurisdiction po ng ating local government unit. Unang-una, dapat si LGU muna sana yung titingin. But of course, siguro tingnan din natin na yung kakayanan. May ano din isang concern din yung kakayanan ng ating mga LGUs, no. Para protektahan din yung kanilang bahay, kung bahay sana yan. So ang ginagawa po natin ay tumutulong naman po tayo doon sa ating mga local government units at especially so if there are reports. So meron po kasing mga text messages na amin pong nare-receive sa aming hotline. And then pangalawa, kahit na doon po sa ating social media, doon sa aming Facebook account, doon po sa webpage po ng BIFAR, kung may mga concerned citizen po na nagbibigay ng information, yun po binabalidate po namin, and then ini-inform din namin yung ating local government unit. And if ever kailangan po nila ng tulong na manggagaling sa BIFAR, ang BIFAR naman po ay nandiyan agad-agad to help, to assist them po para ma-ensure na maipatupad natin yung nararapat, no, yung kaukulang action para naman masawata yung mga nag-iillegal. Kasi syempre, alam naman po natin na pagka may mga ganong mga cases, merong epekto yan doon sa ating katubigan, may epekto yan doon sa huli ng ating mga fisherfolk. Ibibigay po natin ito ng personal po sa kanila, doon po sa mga lugar na i-identify po ng ating opisina. So, meron po tayo sa Ilocos Norte, meron din po tayo sa Ilocos Sur, meron din po tayo sa La Union at saka Pangasinan na area po na kung saan ibibigay po natin. So, may mga announcement po tayong gagawin sa ating pong mga local government unit para po mag-guide po yung ating mga fisherfolk, no? So, yung pong listahan na yun po ay hindi lang po si BIFAR yung nag-validate, kasama din na rin po natin yung ating local government unit para masigurado po natin na malinis po itong listahan na ito at ma-ensure po natin na talagang kung sino yung mga nakalagay po doon sa sistema ay sila po yung ating mabigyan nung kaukulan po na assistant. We are targeting po na magawa na po natin ito pagkatapos po nung MOA signing po natin by next week. Yan, naintindihan po namin, ma'am, yung predicament din ng ating mga fisherfolk, lalo na kung ito yung source ng kanilang daily na income, no? So, pero ang isipin din kasi natin na pagka kasi nag-harvest tayo doon sa mga areas na talagang apektado po ng red tide, alam naman po natin na ang ating pong kinukompromiso ay yung health at saka safety ng mga consumers natin. Kaya kahit na po talagang masakit din sa loob po namin na ganun po yung aming gagawin to ban na yung pag-harvest, pagbenta, talagang kailangan po natin itong gawin. So far po naman, ang ginawa po natin ay tinulungan po natin yung ating local government unit para i-link po sila doon sa DSWD. So unang-una na po na naging intervention po ng ating gobyerno ay yung pagbibigay po sa kanila ng food package. Naibigyan na po sila ng food package through our DSWD na program. So lumalabas po doon sa datos na binigay po sa amin ng ating local government unit, meron pong nabigyan ng food package around 1,028 from the municipality of Anda, and then from the municipality of Bolinao, meron pong 744. But hindi po kami tumitigil po doon. So meron po kaming ginawa po na sulat sa atin pong local government unit at saka sa DSWD na magkakaroon po kami ng isang konsultasyon nitong May 19 doon po sa Anda at saka sa Bolinao para po pag-usapan kung po pwede po makapag-provide po tayo sa kanila ng cash assistance or alternative na livelihoods para po sa kanila. So malalaman po natin
from the end of our fisher folk, ano ba talaga yung pong gusto po nila na maging tulong ng ating gobyerno through BIFAR, through DSWD, and of course from our local government unit. Yes, ma'am, may ganun po talaga na na scenario, lalo na nga po kung tawag nito yung bloom, nagbo-bloom kasi lalo na pagka mataas po yung organic load po doon sa ating body of water, tapos mataas yung temperature, may tendency po talaga na na nagbo-bloom po yung red tide na nandoon, yung red tide yung particularly yung klase ng dinoflagellate na nandoon po sa katubigan. Kasi sinasabi nga natin na meron sila, they are part and parcel of the ecosystem, pero kung kaigaya yung sitwasyon o yung panahon, may tendency talaga na dumadami sila. Lalo na nga po pagka yung lugar na yan ay yung flow ng tubig ay hindi maganda. Diba? Pagka stagnant. So may tendency na parang nag-accumulate sa isang lugar. At syempre pag na-accumulate yan sa isang lugar, mas mataas po yung toxin level. Kaya yun po yung nangyayari po ngayon doon sa Anda at saka sa Bolinao. May posibilidad, depende na po yan sa sitwasyon. Kaya maganda po na yun nga, sabi ko maganda yung water current, yung water flow, yung water change, para mas ma-ensure natin na mas yung distribution, di ba? Mas spread yung distribution para hindi siya concentrated lang sa isang lugar.